Boss Motovlog. Okay, nandito tayo ngayon sa Honda flagship ng Wheeltech. Dito yan sa Biñan, Laguna. At dito nakita natin ng Winner X, ang bagong-bago ng Honda. Kulay pula to. Pero bago yan tingnan natin, napakadaming motor dito sa Wheeltech Honda Biñan, Laguna. Kompleto na sila dito, mapa scooter, ADVs, o kahit yung mga pamapamasada ng motorsiklo, mga TMX, ganyan. Meron ding mga reposes o mga pre-owned motorcycle. Punta na po kayo dito. So pag-usapan na natin, ang bida sa araw na ito, ang Winner X. Premium model po ito, with ABS po ito, pero hindi po siya yung racing edition. Tatlong version po kasi ng Winner X yung nilabas nila. Yung premium model, standard version, at yung pinakamahal yung racing edition, limited. So ito is yung premium model, so kasama rin to sa mga merong ABS. Sa paghahanap po nga ng Winner X, pailan-ilan pa lang sa kasa ang nakikita ko dito. Kalimitan, hindi pa siya kompleto. Kagaya dito, hindi kompleto yung variant niya, no? So meron dito, pula lang siya. Sa ibang branch naman, nakakita ko ng standard, yung kulay puti. Yung iba naman, kompleto, pero ano siya, bibihira po, no? Kumbaga yung stock nito limited pa lang talaga. Pina-test run pa lang nila itong Winner X. So, syempre, conforme sa mga consumer yan, kung o-order pa uli sila sa ibang bansa at dadalhin yung bulto-bulto na Winner X. Pero sa ngayon, pailan-ilan pa lang. Pero pwede naman kayong makakuha nito sa mga tindahan. Basta i-order nyo lang sa kanila, meron po silang makukuha na yan. Ang mahalaga kasi meron silang order bago sila makapag-display sa kanilang mga tindahan. So, sakto, andito rin yung GTR na katabi niya at ito naman yung Winner X na sinasabi natin na ito yung pinakabagong version ng GTR. Alam nyo kasi magkapatid, halos parehas lang naman yan, identical yan. Magkaiba lang ng tuning to, pero parehas lang ng composition ng makina yan. 150cc yan mga bossing. Ang Winner X ang unang nagsimula talaga niyan mga bossing, bago itong GTR. Kasi updated version na kung tutusin itong GTR noong 2019. Mas nauna po itong Winner X, 2016 pa po ito. Winner pa lang ang tawag dito, wala pang X. Sa Malaysia naman, RS150 kung tawagin ito. So, in-upgrade, in-update nung 2019, naging RSX sa Malaysia. Pero kasi dito sa atin sa Philippine market, ang 2016 release natin dito, yung RS150. At common na discontinue, inilabas naman pinalit yung GTR 150. So, same composition lang ng makina yan. Ang kagandahan lang sa Winner X ngayon mga bossing, kung ano yung makina noon na ginagamit nila, in-enhance po, nilagyan ng sleeper clutch, inalis na syempre yung tensioner issue, matagal na yun At ako po mismo na test ride ko parehas yung RS150, GTR at itong Winner X. Tatlo yan, na test ride ko yan at alam ko po yung tunog ng tensioner. So dito sa Winner X, nung na-test ride ko nung nakaraan lang, maganda po, wala na po talagang ingay, napakatahimik ng makina. Di kagaya nung unang test ride ko sa RS150, talaga alam kong tunog maingay parang China bike Kaya nga nagdalawang isip ako nun So ang kagandahan na lang dito sa Winner X, ang maganda rito, meron tayong pagpipilian mga consumer. Kung ikaw hindi mo trip yung Sniper 155, hindi mo trip yung Raider 150 ng Suzuki, pasok naman sa iyo yung forma nito, di ayos, di ba? Mas maganda, mas marami tayong mapagpipilian. Pero ang isang sigurado talaga dito sa pagkuha mo nitong Winner X, hindi ka magsisisi dito sa durability, sa tibay ng makina. Syempre Honda yan, alam nyo naman, nakadikit na dyan yung kalidad. Hindi po basta-basta binibitawan ni Honda. Syempre nagka-issue man nung dati, matagal na yun, inalis na nila yun at hindi sila papayag na dahil lang dun ikasira ng mga produkto nila yon. So syempre andyan din ang market sales support. Hindi kagaya sa mga China brand, wala pong sales support ang mga China brand mga bossing. Kung ikaw ay mayaman, okay, go sa mga China. Pero sa praktikalidad, kagaya natin ng mga Pilipino, Asian, gusto natin gamit na gamit natin yung motor Isa itong Winner X, sa tingin ko magagamit mo ng husto. Lalo na kung gusto mo talaga, forma lang talaga. At the same time, gusto mo rin ipang long ride yan, maglalagay ka naman ng top box para meron kang compartment. Kasi wala po itong lagayan ng mga anik-anik, mga gamit. So magta-top box ka lang. Tapos paminsan-minsan, gusto mo rin sumabak sa truck. O kumbaga, magta-track day ka, gagamitin mo.
pang racing, di ba? Di ayos na ayos. Pero syempre, kung talagang ikaw yung rider na gusto mo, performance, forma, at the same time, gagamitin mo rin pang long ride, ayos to kasi makakapal nga din po ang gulong nito. Ilagdag mo pa yung kanyang ABS sa harapan. Maganda rin yung preno nyo. May standard version to, walang ABS. Kung saan ka masanay, syempre dapat yun ang kukunin mo. So mahalaga lang talaga sa pagpili ng motor mga bossing is alam nyo po kung saan nyo gagamitin yung motor at alam nyo kung ano ang kapasidad na pwedeng ibigay sa nyo ng motorsiklo. Kasi kung hindi, malamang sa malamang bumalik ka sa gulay board na scooter, no? Na kung saan komportable ka, piga ka lang ng piga, hindi ka na magka-clutch pa. At syempre, bukod dyan, pwede mo rin itong gamitin pang delivery rider, kasi meron siyang saksakan ng cellphone. Yun nga lang sa standard version, wala po. Wala saksakan ng cellphone pala to. Dito lang sa premium model at yung racing edition, may saksakan ng cellphone. Pero mapa-standard man yan o kahit yung premium model, ay keyless na po siya. So no need na po sa mga traditional na disusipa, no? So mas mahirap nakawin pagka keyless. Kasama na rin dyan yung answer back key. Halimbawa, pare-pares kayo kulay pula. Nagpark kayo sa isang parkingan, hindi mo na alam kung ano yung motor mo. So syempre may answer back key yan, na kung saan malalaman mo agad kung ano yung motor mo. High and low beam, may passing light din yan sa may bandang kaliwa at dito naman sa may bandang kanan nyo, ignition lang po. May solid bar ends. Maganda yung handle na yan kasi medyo mabigat yan. Ganyan talaga tono ng mga handle ng Honda mga bossing, medyo may kabigatan. Dagdag po yan sa stability nyo, lalo na pag nagmamaneho kayo, hindi nagwiwigil. Ang kagandahan sa mga handle ng Honda, yan na maganda po talaga. Hindi ka guys sa ibang brand, no? Pag binitawan mo, pag nagmamaneho ka, alam mo, nagwiwiggle kasi magaang yung handle. Yung busina nyo pala mga bossing, nakalagay yan dyan sa may head cowling nyo. Kaya sigurado ang rinig na rinig ka dyan. Digital na yung meter panel nyo dyan mga bossing. May 150cc na makina, liquid cooled po ito, double overhead cam, 4 valves, at kayang sumipa ng 15.7 horsepower. Sa lahat ng underbone na kalaban nito sa market, ito yung pinakamababang horsepower mga bossing. So ang maganda ron, ang advantage mo naman, hindi ka sobrang bilis pero hindi ka naman sobrang lakas lumamon ng gasolina. Kumbaga nasa kasapatan ka lang, ano? Pero kung hanggang ngayon nasa pabilisan ka pa rin, mag-upgrade ka ng ECU sigurado. Bibitaw to sa'yo ng higit pa sa inaasahan mo. Marami na pong gumawa niyan mga bossing, ano? So hindi na natin lalahatin yung specifications dahil napakadami na pong lumabas ng full specs nitong Winner X, ano? So bigyan ko na lang kayo ng presyo dito sa mga kasa kasi syempre iba yung SRP, iba naman sa kasa kasi nga kasama na dyan yung inyong registration at yung insurance. So ito po ay nagkakalaga ng 132,300 kung kukunin nyo ng cash, ano? So syempre ang kagandahan dito, pwede kayo maghulugan. So hanggang sa muli mga bossing, at ang masasabi ko lang dito sa Winner X, tamang tama talaga yung pagka pangalan niya, no? Winner, panalo ka dito sigurado.